At sa pagpapatuloy ng ating recap, lumabas ang dalawa at nakita nila ang hari at reyna na paalis para sa isang pagpupulong at habang abala si Arthur sa pag-iisip kung saan sila pupunta, biglang iniabot ni Tess sa kanya ang isang burger at sinabing kainin niya ang masarap na pagkain na ginawa at ito'y 10 out of 10 sa lasa. Masayang tinanggap ni Arthur ang burger pero tinukso niya si Tess at tinanong kung sino raw ang body na gumawa nito. Na-offend si Tess at inatake siya at umilag si Arthur sa mga atake niya hanggang makarating sila sa training ground kung saan naghihintay si Virian. Sinabihan sila nitong lumaban ng maayos at inihagis sa kanila ang mga wooden sword. Alam niyang handa na si Arthur para sa ikalawang yugto ng kanyang pagsasanay at pagkatapos ng sparring session, nakahandusay si Tess sa lupa na sobrang pagod at samantala doon ay agad namang tinuruan ni Virian si Arthur tungkol sa mahika. Sinabi niyang kapag naging stable na ang mana ng isang tao ay maaari na silang makakuha ng isa sa apat na pangunahing elemento ng mahika, depende rin ang klase ng elemento sa lahi na magaling ang mga duwende sa apoy at lupa at habang mahusay ang mga duwende sa hangin. Ang mga tao naman ay maaaring gumamit ng apat na elemento pero may iisang natural na pangunahing elemento lang talaga ang bawat isa at hindi lahat ay kayang gamitin ang lahat ng elemento. Biglang nagtanong si Tess sa lolo niya kung bakit hindi niya tinuruan si Arthur ng mahika habang pinalalakas ang katawan nito kasi dahil siya ay ginawa niya yon. Sumagot si Virian na dahil mahina si Arthur na ikinagulat nito at ipinaliwanag ni Virian na may kalooban ng isang makapangyarihang hayop sa loob ng mana core ni Arthur, at ito ang nanggugulo sa balanse ng kanyang katawan at mana. Biglang sumakit ang dibdib ni Arthur habang naririnig ito at ipinaliwanag ni Virian na ang sakit ay galing din sa kalooban ng hayop. Biglang tinukso ni Tess si Arthur at tinanong kung ayos lang siya kasi ginamitan niya ito ng mahika para atakihin. Sinabi ni Arthur na syempre masakit kapag tinamaan siya pero kaya niya naman. Iginiit ni Virian na panahon na para gisingin ni Arthur ang kalooban ng hayop sa loob ng katawan niya at kapag nagtagumpay siya, mawawala na ang sakit at magiging isa siyang tunay na beast tamer at doon ay handa na si Arthur at habang umuupo siya sa lupa ay nag-ipon ng mana si Virian. Sinabi niyang sisindihan niya ang apoy sa mana core ni Arthur na medyo mainit daw ang pakiramdam pero kaya niya ito. Pagkatapos ay ipinasok ni Virian ang kanyang mana sa katawan ni Arthur na nagsimulang sumigaw dahil sa init. Biglang nag-activate ang malakas na mana na iniwan ni Sylvia sa loob ng katawan ni Arthur at itinaboy palabas ang mana ni Virian. Dahil sa lakas ng shockwave na lumabas ay parehong naitulak palayo sina Virian at Tess at nagtataka si Arthur kung ano ba ang nangyayari. Biglang kumalma ang mana ng hayop at bumagsak siya sa lupa na dahilan para mag-alala ang dalawang duwende sa kanya. Nilapitan siya ni Tess para tingnan ang kalagayan niya pero bigla siyang nawalan ng malay at nagising si Arthur makalipas ang ilang oras sa kastilyo at si Virian ay nasa tabi niya. Sinuri muna ng matandang duwende ang kalagayan ni Arthur bago siya tanungin kung may alam ba siya tungkol sa kanyang beast will. Sinabi ni Arthur na isang dragon ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang iyon at nabigla si Virian dahil hindi niya ito inaasahan. Idinagdag pa ni Virian na dapat panatilihin niya itong lihim sa lahat dahil ang kalooban ng dragon ay maaaring magdala ng hindi kanais-nais na problema sa kanya. Nagpasalamat si Arthur sa kanya pero bigla namang sinabi ni Virian ang isang nakakagulat na balita at aalis na raw siya pabalik sa kanyang tahanan makalipas ang 4 na buwan. Napabangon si Arthur sa kama at binanggit niya ay dapat 2 taon pa siyang manatili roon bago bumukas ang portal papunta sa kaharian ng mga tao. Pero ipinaliwanag ni Virian na magkakaroon ng isang cultural exchange event para sa mga kabataan mula sa 3 kaharian, kaya't bubuksan na ang portal at nalungkot si Arthur sa balitang ito dahil napamahal na siya sa lugar. Hinahaplos ni Virian ang ulo niya at sinabing magpahinga siya dahil mas titindi pa ang kanyang pagsasanay simula kinabukasan. Tinanong ni Arthur kung alam na ba ni Tess ang tungkol dito at sinabi ni Virian na ipinaalam na ito ng mga magulang niya sa kanya ngayong gabi. Habang nakahiga si Arthur ay iniisip ang maagang pag-alis at biglang nayanig ang kristal na itlog na matagal na niyang inaalagaan sa loob ng 3 taon. Nagulat siya at agad bumangon at nang mabasag ang itlog ay kinabahan siya sa maaaring mangyari, pero nang lumabas ang isang napaka-cute na baby dragon at agad siyang natuwa sa inosente nitong itsura at naisip niyang makipaglaro dito, pero kinagat siya ng baby dragon at iniwanan siya ng magic mark sa braso. Nagtaka si Arthur kung ano ang nangyayari pero pinatawad niya ang baby dragon dahil cute naman ito. Biglang narinig niya ang boses nito sa isip niya ay nakakapag-usap sila sa pamamagitan ng telepathy dahil sa magic mark, naiintindihan niya ang lahat ng sinasabi nito.
Tinawag siya ng baby dragon na papakayat na isip ni Arthur na pangalanan ito ng Sylvia bilang alaala kay Sylvia. Kinabukasan ng umaga ay dumating si Tess para gisingin si Arthur at nadatnan niyang natutulog si Sylvia sa tabi niya. Nagulat siya at kinilig sa sobrang cute nito. Nagising agad si Arthur at nagtataka kung ano na naman ang nangyayari. Pero nang makita niyang yakap-yakap ni Tess si Sylvia dahil sa sobrang tuwa at nagpas siyang bumalik na lang siya sa pagtulog at pagkatapos nito, nagtungo sila sa training ground. Gusto talagang muling yakapin ni Tess si Sylvia pero mukhang hindi siya gusto ng baby dragon at pagdating nila sa kinaroroonan ni Virian, halos atakihin sa puso ang matandang duwende nang makita ang totoong dragon at nakinig siya sa kwento ni Arthur kung paanong napisa ang itlog at lumabas si Sylvia matapos niyang magising ang beast whale nito. Alam ni Virian na magkakaproblema sila kapag nalaman ng iba ang tungkol sa dragon kaya sinabi niya kay Arthur na sabihin na lang na isa itong bihirang mana beast. Sa tingin niya ay sapat na iyon para malinlang ang karamihan dahil naniniwala ang lahat na hindi totoo ang mga dragon. Pagkatapos noon ay sinabi ni Virian na dahil isa ng beast tamer si Arthur, pagsasanayin na nila mula ngayon ang kanyang mana core at beast core at ipinahayag niyang walang mas hihigit pa sa totoong labanan bilang paraan ng pagsasanay. Kaya nagpasya siyang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang beast tamer. Naglabas ng napakalakas na mana ang matandang duwende na bumabalot sa buong katawan niya at nang humuhupa ito, lumitaw siya bilang isang halimaw na nilikha ng itim na aura at napanganga si Arthur sa nakitang anyo at kusa siyang naghanda para protektahan ang sarili kahit na wala namang balak umatake si Virian. Bigla na lang siyang lumitaw sa likod ni Arthur at tinapik ang balikat niya at pagharap ni Arthur. Nawala na siya at ang naiwan lang ay dalawang itim na bakas ng paa sa lupa. Pinawisan si Arthur dahil hindi niya man lang alam kung nasaan si Virian ngayon kaya't agad siyang sumuko. Lumabas ulit si Virian sa likod niya at habang sinasabi ni Arthur na kailangan nitong bayaran ang magiging therapy niya dahil sa nakakatakot na anyong ipinakita, bumalik na ito sa normal na anyo at sinabi ni Arthur na hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito. At ipinaliwanag ni Virian na ang alagang hayop niya ay isang Shadow Panther na kayang manipulahin ang hangin at tunog ng napakahusay pero mabilis din itong nauubos ang kanyang mana. Iniabot niya ang espada kay Arthur at sinabing dito na magsisimula ang tunay na pagsasanay at sa mga sumunod na araw, ginugol ni Arthur ang oras sa pagme-meditate upang makontrol ang kanyang beast core at sa pakikipag-sparring laban sa anyong halimaw ni Virian. Unti-unti niyang natutunan kung paano gamitin ang kapangyarihan ng beast core at tuluyang nawala ang sakit sa kanyang dibdib at mabilis siyang lumakas, at sa mga libreng oras niya ay kumikilos siya tulad ng isang normal na bata. Pagkalipas ng ilang linggo ay dinala ulit ni Tess si Arthur sa palengke at doon niya muling nakabanggaan ang mayabang na batang si Faye. Humingi ng paumanhin si Arthur pero kumilos si Faye na parang tadhana at ang muling pagkikita nila ay hindi man lang siya naalala ni Arthur. Kaya na-offend si Faye at agad siyang hinamon sa isang duel para makabawi mula sa huli nilang laban kaso muling natalo si Faye sa isang suntok lang. Matapos iyon ay pinapaalala ni Tess kay Arthur kung sino si Faye kaya agad niya itong tinulungan tumayo. Medyo nag-atubili si Faye pero tinanggap niya ang kamay ni Arthur at tinuwanan siya ng mga kaibigan niya. Sinabing tigilan na niya ang pag-arte dahil alam naman nilang gusto talaga niyang maging kaibigan ang tao. Tinanong ni Arthur si Faye at ang mga kaibigan nito kung sasama rin ba sila sa cultural exchange event, at sumang-ayon sila dahil lahat ng anak ng Maharlika ay pupunta at tinanong ni Arthur kung sasama rin ba si Tess, pero natahimik sila dahil alam nilang hindi siya kasali. Sinubukan na gawing magaan ni Faye ang usapan at binanggit na hindi raw nila kayang hayaang maligaw ulit ang marupok na prinsesa. Pero nainis si Tess sa sinabi ni Faye kaya pinalipad niya ito sa isang suntok para ipakita ang lakas niya at natatarante si Arthur nang makita ito, kaya't agad niyang dinala si Tess palayo bago pa siya makagawa ng mas malaking gulo. Pagdating nila sa isang tahimik na lugar ay sumigaw si Arthur sa kanya at sinabing dapat siyang kumilos na parang prinsesa, at ang pagsuntok sa mga tao ay hindi angkop sa isang prinsesa at natawa siya sa irony ng sinabi niya dahil sa nakaraang buhay niya ay isa siyang hari. At mas matindi pa ang ginawa niya sa kanyang mga nasasakupan kaysa suntukin lang. Pero sinabi ni Tess na sobrang overwhelmed na siya nitong mga nakaraang araw at binanggit niyang paalis na si Arthur at nalulungkot siya tungkol dito. Pero hindi man lang ito nauunawaan ni Arthur at pinagsasabihan pa siya na parang matandang lalaki, tumakbo siyang palayo at iniwan si Arthur na masaktan nang tawagin siyang matanda.
Naramdaman ni Arthur ang pagsisisi dahil nasaktan niya ang damdamin ni Tess kaya't nang gabiring iyon ay pumunta siya sa kwarto niya dala ang ilang alitaptap at inimbitahan siyang maglakad-lakad. Pumayag si Tess pero nang makapasok sila sa gubat ay kinabahan siya dahil bawal silang pumasok doon. Sinabi ni Arthur na huwag siyang mag-alala dahil paprotektahan niya ito. Di nagtagal ay nakarating sila sa lugar kung saan sila unang nagkita at tinuro ni Arthur na buhay at malusog pa rin ang mga horned wolves na pinalaya nila noon. Pagkatapos nito ay nagsindi sila ng apoy sa isang bukas na lugar at unti-unting inaantok si Tess at bigla siyang nakakita ng parang multo sa puno at napasigaw, kaya tinukso siya ni Arthur tungkol dito. Tinanong ni Tess si Arthur tungkol sa kaharian ng tao at ipinaliwanag nitong hindi niya ito gaanong kilala dahil hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makita ito. Sabi ni Tess ay gusto niyang manatili si Arthur sa lugar nila magpakailanman pero bago pa man makasagot si Arthur ay nakatulog na siya. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Arthur at nagtipon ang lahat para magpaalam sa kanya maliban kay Tess. Ibinigay ni Virian sa kanya ang isang compass na may tatak ng maharlikang pamilya para madali siyang makabalik balang araw. Inakala ni Arthur na masyadong emosyonal si Tess para magpaalam kaya't nagpasya siyang sumama na sa mga duwende papunta sa kaharian ng tao bilang bahagi ng cultural exchange. Pagbukas ng portal ay biglang dumating si Tess na tumatakbo pero nadapa siya at agad siyang tinulungan ni Arthur at sinabi ni Tess na mag-ingat siya palagi. Bigla siyang niyakap ni Arthur at ipinapaalala na mamimiss niya ito kaya't napaiyak si Tess. Pero naputol ang emosyonal nilang pamamaalam nang tuluyang bumukas ang portal papunta sa kaharian ng tao. Sumakay si Arthur sa karwahe ni Faye patungo sa lumulutang na lungsod ng Zayas kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Sabik na sabik siyang makita ang mga ito at pagdating sa bahay nila ay huminga siya ng malalim at kumatok. Binuksan ng nakababate niyang kapatid ang pinto at kasunod niyang tumakbo palabas ang mga magulang niya. Naantig si Arthur sa muling pagkikita nila at may ngiting napupuno ng tuwa at sinabi niyang nandito na ako.